Ngayon, binili ko ng aking dugo at laman. Kung kaya kayo ay malaya. Ang pag-ibig ko ay dumadaloy sa inyo kung kayo't padaluin niyo sa inyong mga kapatid. Ano man ang nagaganap sa inyo, masama man o mabuti. Ito'y sa ikalalakas at ikatatapad ng inyong pananampalataya. Uso-ubo na yun. Wala nang kapangyarihan ang lambong ng kanliliman sa inyo. Manatili lamang kayo sa aking salita. Makikita ninyo kung papaano kumilos ang aking kapangyarihan. Lubos kayong magtiwala. Good morning mga kapatid. Ang lubos na pagtitiwala sa Diyos, ang susi ng pananampalataya. Ang buhay natin mga kapatid, maiksi lang. At napakalapit na ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kung titignan yung mabuti sa US, yung Senate, ginawa ng batas yung Obama Healthcare Bill. Na, ang ibig sabihin nun, lahat ng Amerikano, tatatakan ng microchip, yung tinatawag na Radio Frequency Identification Microchip. Lahat ng Amerikano, batas na yun, so i-implement na lang nila. Kung titignan yung mabuti, ipinalalagay sa noo at sa kamay. Yun yung nakasulat sa Bible, so napakalapit na talaga. Yung implementasyon doon ng Antichrist, malapit na. So, bago mangyari mag-full bloom ang Antichrist, kukunin tayo ng Panginoong Hesus. Kaya yung lubos na pagtitiwala at pananatili sa Diyos, ang hinahanap ng Diyos sa atin, na kailangan manatili talaga tayo sumusunod. Para ma-enjoy natin yung pagpapalang ibibigay. Kasi ang pagpapala ibibigay ng Diyos kung makakapanatili talaga tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. God gives for us is to enjoy and experience God's blessings. So, ang talagang plano ng Diyos, bumaba ang Panginoong Hesus dito to give us life abundant and meaningful. So, ang talagang plano ng Diyos sa atin, sa lahat ng mga sasampalataya, sa lahat ng magiging anak ng Diyos, bibigyan ng masaganang buhay at makabuluhang buhay. Meaningful. So, nung araw kasi, hindi naman meaningful ang buhay. Yung bang buhay niyo nung araw, meaningful? Ako wala eh. Meaningless eh. Wala eh. Puro alak, sugal, babae, bisyo. Hanggang sa mamatay ka na yata, ganun. Walang meaning eh. Ngayon lang nagkakaroon ng meaning ang buhay ko. Nang ako'y tawagin ng Diyos at ibibigay yung masaganang buhay. Ma-experience natin. Sabi sa Ecclesiastes 5:18 to 20. Narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa. Sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kanyang bahagi. So it is our portion. Kumain, uminom, mag-enjoy sa lahat ng blessings ng Diyos na ibinibigay. Bahagi ito ng tao. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya aalalahaning lupa ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan niya ng puso. Sagot tayo ng Diyos. Sinasagot tayo ng Diyos yung blessings na ibibigay sa atin. Enjoy. Nais na enjoy na sa gitna ng mga kapigatian, mga tiisin, persecution, we will enjoy life. Masaganang buhay. Ipagkakaloob sa atin ang lahat ng supply na spiritual, physical at material. Ito'y pangako ng Diyos eh. Sabi sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. At hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. So, walang trouble. Walang kabagabagan sa mga anak ng Diyos. Hindi katulad ng unbeliever kapag pinasasagana buhay, yumayaman, puro trouble. Hindi na nga makalabas na walang bodyguard eh. Kasi kikidnapin sila eh. Tayo hindi. Lalabas tayo ng mapayapa, masagana.
Magagawa natin ang gusto natin gawin basta walang kasalanan. Do everything you want, pero walang kasalanan. Lahat ng bagay gawin mo, pero walang kasalanan. So, we will enjoy life in this material world. Basta walang kasalanan. Yun lang ang hinahanap ng Diyos sa atin. Huwag kang magkakasala. Umiiwas sa kasalanan. Gawin mo lahat. Wala namang bawal eh. Ang bawal, huwag kang magkasala. So, sa lahat ng bagay, pwede kang magkasala. Sa pagkain, pwede kang magkasala. Kung nag-glutton ka, suga pa ka, yung pagkain ng iba, kinakain mo, Pero kung kakain ka lang ng sapat, nag-i-enjoy, wala kang kasalanan. So, sa lahat ng ginagawa mo, kinakailangan walang kasalanan. Sabi ng Proverbs 8:18, mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. So, ang lahat ng pag-aari ng Diyos, lahat ng kayamanan ng Diyos, spiritual, physical, material, ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa kanyang kinalulugdan, sa kanyang mga anak lang. But for those who have riches but not given by God the power to enjoy it, it is an evil disease. Sinasabi, yung hindi nabigyan ng Diyos ng karapatang kumain, mag-enjoy sa mga kayamanan, it is an evil disease daw. Masamang sakit, sabi. Sabi ng Ecclesiastes 6:1. May kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao. Ang tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan, pag-aari at karangalan, na pat walang kulang sa kanyang kaluluwa, sa lahat niyang minanasa, gayon man hindi niya binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Kundi iba ang kumakain niyaon, ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Pero ito, ang dami niya ng pera pero hindi niya nagaganap na ma-experience. Iba ang nakapag-enjoy. Ang kasiyahan niya lang, yung makita niya, kumakain sa pamamagitan niya. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay ng maraming taon, at ano pang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa hindi mabusog na mabuti. At bukod dito'y wala siyang pampalibing, aking sinasabing maigi pa ang isang inagas kaysa kanya. Buti pa daw yung nakunan na lang siya. Kaysa nabuhay siya ng mahabang buhay, hindi naman siya binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, i-enjoy yung lahat ng bagay na yun. So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay coming to give you life abundant and meaningful. Abundant tayo sa karunungan, sa spiritual na kaunawaan, spiritual na karunungan at kaalaman, abundant din tayo sa katawan. Nagpipreserve ng Diyos ang katawan natin, walang sakit. Abundant din tayo sa mga pangangailangan, hindi tayo kinukulang sa lahat ng pangangailangan at na-enjoy natin at kasama ng ating pamilya. Kasi ang talagang una ang Diyos eh. Ang salita ng Diyos, then family. Yung family mo, then yung others, tsaka lang ministry. So, yun ang talagang sistema eh. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala para sa iyo, unahin mo ang Diyos. Unahin mo muna ang Diyos sa lahat ng bagay at idadagdag na sa iyo ang lahat ng bagay. So, pagkatapos mo sa Diyos, yung asawa at mga anak mo. Charity begins at home eh. Ang una mong pagpapakitaan ng pagmamahal, ang pamilya mo. Kung ikaw dalaga, edi yung mga magulang mo at kapatid, kung may asawa ka na, ba yung asawa at mga anak mo, and then lang mga kamag-anak mo, tsaka lang yung iba. Sabi ng 1 Chronicles 29:12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At sa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. So, nasa kamay ng Diyos kung sino bibigyan niya ng biyaya ng kayamanan. Kung sino dadakilain niya. Si Solomon. Ang hiningi ni Solomon, spiritual eh, karunungan, kaalaman, kaunawaan, para sa paghatol niya sa bayang Israel. Tama. Sabi ng Diyos sa kanya, ibibigay ko ba sa iyo yung hindi mo hiningi? Karangalan at kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Sapagkat ang hinahanap mo, yung spiritual eh. Sabi na nga, 1 Kings 3:13. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi.
ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na ano ba't walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. So wala nang pwedeng iharap kay Solomon nung panahon niya, nung mamatay siya at sa darating na panahon. Yung Rothschild, walang sinabi kay Solomon yun. Ang Rothschild, trillionaire yun eh. Si Solomon, hindi lang trillionaire yun. No millionaire siguro yun. Quintillionaire. Grabe. Eh, ang kutsara tinidor na, puro ginto eh. Eh, yung mga leon na design na, puro ginto eh. Ang pose niya, silver, tsaka brass eh. Sino mananalo kay Solomon? Walang taong pwede lahat. Sa katalinuhan, napakatindi ng katalinuhan. Pero ano sabi ni Solomon? Lahat ng bagay ko, wala kang guluhan eh. Naranasan ni Solomon ang pinakamayaman, naranasan ni Solomon ang pinakamarunong. Pero sabi niya, wala rin kabuluhan ng lahat ng bagay, naaauni sa wala eh. Iisa lang talaga ang konklusyon. Nagbigay siya ng konklusyon eh. Sa 13, sa Ecclesiastes 13. Kasi ipinaranas talaga ng Diyos sa kanya lahat eh. Kasi pag naranasan mo isang bagay, tsaka ka lang makakagawa ng konklusyon. Eh, pinuhin mo yung konklusyon niya. Sabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, what's the use nung napakarami mong ampe? Sabi niya nga, nakapagtayo ako ng yung hanging garden, nagtayo siya nun eh. Nagkaanak na, nagkaapo yung mga alipin niya eh. Meron siyang isang musical direction, puno-puno ng instrumento. Ang mga alipin niya, katakatakot. Ang kinakain nila araw-araw, grabe eh. By hundreds of thousands every day, tanghalian na punan. Pero sabi niya, lahat walang kabuluhan, nauwi sa wala. Vanities of all vanities. So, ang buhay natin dito, may kabuluhan na ngayon. Kasi natutunan na natin sumunod sa Diyos eh. May kabuluhan na. Nung araw, walang kabuluhan eh, walang meaning eh. Sabi ko nga eh, ang buhay nung araw, ganito ba? Mabubuhay ka, tapos iinom ka, maglalasing ka, magsusugal ka, magbababae ka, maggagala ka, magdidisco ka. Ganun ba buhay? Ganun lang ba? Wala na bang iba? Nung pala meron eh. Yung magtitiis ka, magpapakahirap ka sumunod kay Kristo para ng buhay na walang hanggan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung pala yung meaning of life eh. Yung matakot ka sa Diyos, sumunod ka sa lahat ng utos, ito yung buong katungkulan ng tao. So doon ko naintindihan. At ang mga kaloob ng Diyos na binibigay sa atin, yung mahalagang spiritual, yung Job 32:8. Ngunit, may espiritu sa tao at ang hininga na makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Pag hindi ka nabigyan ng pang-unawa ng Diyos, hindi mo maintindihan ang kalooban ng Diyos, paano ka makakasunod sa Diyos? Eh, hindi mo naintindihan. Kahit halimbawa, bigyan kitang kotse, hindi ka marunong magpatakbo, paano mo mapapatakbo? Magkakras ka agad yun. So, ibig sabihin, pag walang pang-unawa, wala nang sa isa. Ano ba magagawa mo? Wala kang pang-unawa. Eh, yun ang ibinigay sa atin ng Diyos, pang-unawa. Yun ang ibinigay kay Lydia. Kasi nakikinig siya ng Ebanghelyo eh. E binigyan siya ng pag-unawa, naintindihan niya. Sabi sa Acts 16:14. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng tayong kulay ube. Ito, negosyante ito eh. Yung mga kulay ube nung araw, pangharing kulay yan eh. Na taga-bayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binigyan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang bagay na sinasalita ni Pablo. So kahit makarinig ka ng Word of God, magbasa ka ng magbasa, pag hindi ka nabigyan ng pag-unawa ng Diyos, hindi mo maintindihan ang dapat mong gawin. Hindi tatakbo buhay mo ng spiritual. Kailangan mabigyan ng pag-unawa. So mas mahalaga pa yun sa ginto't pilak, sabi ng Diyos. At ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, yung sa Matthew 25:15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya, siya yumaon sa kanyang paglalakbay. So binigyan tayo ng mga talento, mga abilities, mga spirit of understanding,
spirit of teaching, healing, napakaraming talento binigay sa atin. Meron tumatanggap ng 5, 2, o 1. So ayon sa pagkakabigay sa atin ng Diyos, doon tayo magmi-ministeryo. Nabigyan ka ng, si Antonio, nabigyan ng pagkakataong matuto ng gitara. So i-commit mo sarili mo sa pagigitara, sinarel, sa pagsamba. Yun ang ability binigay. Binigyan ka ng espiritu ng pagtuturo. Bibigyan ka ng Diyos na maging teacher ka. Mangaral, magturo, nagiging pastor ka. So, mapagbigay ka, maluwag sa puso mo magbigay, may espiritu ka na pagbibigay. Ministry of Health ka. Kaya nga nung nakaraang linggo, sabi ko, tulungan natin si Mang Noli. Kasi bukas, sa March 4 pala, natin si Mang Noli. Magbigay tayo ng konting support sa LCF, konting tulong kay Mang Noli, para mapaayos natin si Mang Noli. So, Ministry of Health yan eh. Hindi lang tayo nagbibigay ng ikabutan, tutulong din tayo sa kapakanan ng bawat mga banal. So, napaka-importante ng huling panahon. Kasi ito na yung huling panahon eh. Kailan mo ipuprove na sumusunod ka sa Word of God? Sabi ko nga sa inyo, sa US eh. Batas na ngayon yun eh. Yung radio frequency identification na microchip na ibabaon sa kamay at sa noo ng lahat ng Amerikano, nandun lahat ng impormasyon mo. Nandun ang medical history, yung abstract ng medical mo, nandun. Kaya pag iniskat ka sa ospital, alam na kung ano history ng sakit mo. Alam na kung paano ka gagamutin ka agad. Eh, nandun din ang account number mo, yung pera mo. No one can buy, no one can sell without the mark of the 666. Eh, i-implement na nila yan. Malapit na. So, ibig sabihin, napakalapit na ng araw ng rapture. Kasi bago magkaroon ng talagang implementasyon yan, kukunin tayo. Kawawa naman yung nandun na matatatakan eh. Paano na sila? Buti walang bata. Eh, yung bata sa kanila yon, walang makakaligtas dun. It's either magsakripisyo ka, mamundo ka, mag-ermitanyo ka para hindi ka malagyan doon. Buti walang batas sa ating ganun ng ganun. Sa kanila meron. Delikado sila eh. Sa kanila mag-uumpisa yung New World Order na tinatawag ng mga Illuminati. Alam niyo yan si Obama, Illuminati daw yun. Hindi ko pa talaga masyado nare-research eh. Pero lumalabas ganun nga eh. Sa lahat na nagaganap sa US, parang lumalabas ng ganun eh. Pero kalimutan natin, ang importante yung paghahanda eh. Maghanda tayo para sa rapture. Pinakikita na yung signs eh. Kitang-kita na natin ang lahat ng senyales. Ano pa ginagawa natin? So, wag natin kalilimutan yung pagsasama-sama, yung pagsamba, yung willingness ng pagsunod, para yung masaganang buhay bago dumating ang rapture, ma-experience natin. Bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga kaloob. Ang mga kaloob ng binigay, yung anak eh, sabi sa 127 ng Psalm 3, narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. So nagbigay ng kalooban, kayo mga anak natin, gantimpala ng Diyos yan, reward yan. Yan ay mana na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ang gagamitin ng Diyos para medyo sumaya-saya tayo dito sa lupa. Family. Kaya yung support sa family, napaka-importante yung supportahan ng pamilya. Yung pagmamahalan ng pamilya, importante yan. Kasi ang Diyos tumitingin sa pamilya, kaya nga family of God eh. Puro families ang kukunin niya. Kaya sabi nun ni, di ba? Sabi ni Moses, sabi ng Paro, sige, lumabas ka, ikaw lang. Sabi ni Moses, hindi ako lalabas mag-isa. Lalabas ako ng Egypto, kasama ko ang asawa at mga anak ko, kasama lahat ng mga hayupan pati namin. Walang maiiwang pa sa Egypto. So ang plano ng Diyos, pamilya talaga. Pamilya. Kaya nung alisin kayo dun sa Taytay, pamilya kayong inalisin. Walang maiiwang isa dun. Kaya lahat kayo kinuha. Magpasalamat kayo sa Diyos. Inilagay kayo sa iglesia pa rin. Nanatili kayo. So gawin natin yung mga dapat natin gawin. Para yung kaloob ng Diyos ng kasaganaan at kabuluhan ng buhay, ma-experience talaga natin. Meron din siyang ibinigay sa Deuteronomy 8:18. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang karoon ka ng kayamanan.
upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. So yung ability para tayo yumaman, yung kapangyarihan at karunungan ibinigay sa mga tao sa pagninegosyo, yan ay galing sa Diyos yan. Yan sina Henry C., sina Gokong Wei. Yan ay kaloob ng Diyos yan eh. Ang bilis nilang nagpapayaman. Pero mayaman sila sa kanilang sarili. Hindi sila mayaman sa Diyos. Ang importante, mayaman tayo sa Diyos. Kahit isa kang dukha, mas mabuti yung magandang pangalan kaysa sa anumang bagay. Sabi sa Ecclesiastes 7. Ang mabuting pangalan. Ano ba mabuting pangalan? Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano ka, mabuting pangalan yun. Yung tunay na Kristiyano, mas mabuting, ang mabuting pangalan kaysa sa mga mahahalagang ungguento o mga perfume. Nung araw kasi, napakamahal ng perfume. Biruin mo, bago ka makagawa ng perfume, yung mga ng bulaklak, yung nectar ng bulaklak, kakatasin mo yun. Gagamit ka ng distilling, method. Patak-patak lang ang lalabas doon. Napakamahal ng paggawa ng mga pabango. Kaya sabi, mas mahalaga pa doon eh. Napakamahal. Kaya nga sabi ni Judas, di ba, nung nilalagyan ng pabango, yung paa ni Jesus, ng buhok, sabi ni Judas, sayang, 300 pa naman yan para sa mahihirap. Inuubos lang sa wala, sayang. Sabi ni Kristo, inihanda niya yung balsamo ko eh. Yung lahat na mahihirap, kasama niyo lagi. Ako, kasama niyo ba ako lagi? Hindi niyo ako kasama lagi. Yun eh, kunwari lang yan eh. Kunwari yung kay Judas kasi mababawasan yung kukundisin niya. Pero iba kung magiging pero, malaki-laki makukuha niya doon sa supot. Pero kita nyo, napakamahal ng ungguento ng araw. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. So, mas mabuti daw yung araw ng kamatayan. Hindi naman natin alam kung mamamatay tayo o hindi, di ba? So, paghandaan din natin yun. Hindi mo alam kung bigla ka mamatay. Ang safety nun, lagi ka sumusunod araw-araw. Kunin ka man ng Diyos, ligtas ka. Kasi, ang birthday, yan eh. Lagi lang natin inaan lalo na yung mga selfie pag birthday. We lunch here at this here. Picture. Ganun ang mga style ng Facebook eh. Yung araw ng kamatayan kaya, binibigyan natin ng atensyon. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Paano kung bigla ka mamatay? May nakasulat sa Bible dyan eh. Tungkol sa kamatayan, sabi parang daw isda na nahihuhuli sa lambat na hindi natin namamalaan, bigla nahuli sa lambat ang isda. Mayaman man o mahirap, banal o hindi banal. Pag dumating na yun, wala kang magagawa. Sasabihin mo ba sa Diyos, Panginoon, huwag mo muna akong kunin. Hindi pwede. That is your time. Kaya ang sinasabi ng Diyos, maghanda tayo everyday. Spiritually prepared. At bago dumating yan, inihahanda na sa atin ng Diyos ang hapagkainan ng mga saganang buhay. Makapupong higit na buhay. Kasi yung persecution hindi mawawala, anak ka ng Diyos eh. Yung pag-uusig hindi mawawala. So binibigyan ng Diyos ng blessings yun. Binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos na mag-enjoy sa gitna ng kahirapan. Sa gitna ng persecution, mag-e-enjoy tayo. Yun nga lang pag-worship eh. Mag-e-enjoy ka sa worship kasi may sikay na glory. Mararamdaman mo yung sikay na glory. Tapos mararanasan mo yung family kayo, lumalabas kayo, kumakain kayo kung saan restaurant, nai-enjoy niyo yung buhay, nakakapamasyal kayo. Kayong pamilya, kayong mag-asawa. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng bahagi. Hindi katulad ng iba, ang dami-dami pera. Hindi nila ma-enjoy eh. Hindi nga nila makakasama asawa, paano kung makikidnap din? Di dala-dalawa. Pinakamababa pa naman ng ngayon ng ransom, 20 million. Pag kinidnap ka ng kidnappers, 20 million, pinakamababa ransom. Di sayang yun, di sila makalabas. Hindi na nai-enjoy yung pera. Yung iba may sakit. At hindi nila ma-enjoy yung pera, what's the use? Kaya para sabi, it is a disease eh. Sakit yun eh, yung hindi nabibigyan ng karapatan mag-enjoy sa pera, yung mayayaman. Kaya yung mga kaloob ng Diyos na binibigay sa atin, sabi sa 2 Samuel 6:11, at ang kaba ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na Geteo na 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom, yan ang kanyang buong sambahayan. Yung Ark of the Covenant kasi, nakuha ng Philistines yun eh. Napunta sa bahay ni Obed-Edom. 3 buwang pinagpala, 3 buwang nandun ang Ark of Covenant. Masagana ang buhay. Ang Ark of Covenant is Jesus Christ.
Kaya kung nasa atin ang Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga araw, masaganang pagpapala araw-araw. Kasi doon ipinakita, yung Ark of Covenant, hindi mo pwedeng ibuin yun eh. Ang makakahingi po lang doon, high priest, tsaka mga anak ng high priest, sa lahi ni Aaron. Yun lang ang makakahingi po. Pag hinipo mo yan, mamamatay ka. Meron nga Israelites doon na mahuhulog yun eh. Patay siya eh. Mabuti yung intention niya. Yung problema, may utos ang Diyos. Hindi pwedeng ibuin ng iba yan. Banal yan eh. Mamamatay, hinipo, patay. So, hindi pwede yung gawang mabuti mo. Kailangan sundin mo yung utos ng Diyos. Yun, mabuti ka kayo, ba't namatay? Mabuti yun sa tingin niya eh. Ang mabuti dapat, huwag mo hawakan. Dahil yun ang utos ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos eh. So, mas mahalaga yung kautusan ng Diyos, yung salita ng Diyos, kaysa sa tingin mong mabuti para sa iyo. Merong mga tao, ang tingin nila mabuti sa kanilang sarili. Hindi, ang mabuti, ang Diyos lang eh. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkulang. Paano mo ituturo ang sarili mo sa iba? O ikukumpara mo sa sarili, lahat tayo nagkulang. Ang mabuti lang ang Diyos eh. Kaya lang tayo naging mabuti dahil kay Kristo. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin si Kristo eh. Nasa atin si Kristo, yung righteousness ni Kristo. Kaya habang sinusunod mo Word of God, ang righteousness ni Kristo nasa iyo. Hindi ka hahatulan ng Diyos. So magiging masagana ang buhay natin itong nalalabing mga araw. Binigyan niyo din tayo ng gifts para masatisfy tayo, sabi sa Psalm 81:16. Kanya ring pakakainin sila ng katabaan ng trigo at ang pulot na mula sa bato ay bubusugin sila. God will satisfy us. Spiritually, physically, materially. Ito na yung pangako eh. At magaganap yan sa taong ito sa atin. Habang nagaganap naman sa kanila yung pasimula ng pagbubuo ng Antikristo, magaganap naman sa iglesia yung pagtutustos ng Diyos ng kasaganaan ng buhay. Habang nagkakagulo sila, payapa tayo. Habang naguguluhan sila, tayo maayos, matiwasay ang buhay. Ganyan ang gagawin ng Diyos eh. Humawa ka lang mabuti sa salita ng aking pagtitiis, sabi sa Revelation. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. So ayan, nagsisimula na, susubukin na ang lahat ng mga tao. Doon kaya sa US, hindi ko ma-imagine, paano kaya yung nakakaalam nun kapag natatakan ka ng microchip? Yun na yung, naselyuhan ka na eh. Paano kaya kung may mga tunay na Kristiyano doon? Ewan ko lang kung ako siguro, baka ito magbukas ng gubat. Hindi na muna ako magpapakabit niya. Baka mamaya, yan yung talaga yung yung tatak na 666 sa kamay eh. Sa loob, ba't ganun eh? Bakit sa nood sa kamay? Ba't nababatay sa Bible eh? To play safe, buti na lang, wala tayo doon. Buti na lang, di tayo Amerikano. Buti na lang, Pilipino tayo. Ang nagigitan ko lang, paano yung ibang Pilipino doon eh? Kaya sinasabi na naman, for Americans yung batas na yun eh. Maaari siguro kung American citizen sabog ka ng batas na yun. Ewan din natin alam eh. Bahala ang Diyos dyan. Basta tayo, ang intindihin natin, yung panahon ito, panahon na ng paghahanda. When judgment begins in the house of God, sabi sa James. Hindi, basahin ko na lang yung yung hindi natin nalalaman ng bukas kasi. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakoy napapawi. Sapagkat ang dapat niyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. So wala nakakasigurado sa buhay. Kahit magplano ka na magplano, gagawin namin, kukunin ka ng Diyos. Natatandaan niyo yung mayaman? Yung meron siyang lupain, meron siyang plantasyon ng mga palay. Sabi niya, madami kong aanihin
Sa pag-ani ko kayong to, ano dapat kong gawin? Ibabaksa ko yung dati kong kamalig. Gagawa ako ng bago, yung malalaki. Tapos sasabihin ko sa kaluluwa ko, okay ka na, wala na problema. Ano sabi ng Diyos? Isa kang haling. Kukunin mamaya sa iyo yung kaluluwa. Sa kanino kaya yung inihanda mo? So useless lahat. Diba? Pero ang ihahanda mo, yung araw ng kamatayan mo o yung kaluluwa mo, paghahandaan mo, at simple lang ang paghahanda eh. Lagi lang tayo susunod sa Word of God. Lahat ng dekreto ng apostol, gaganapin natin. Tapos lahat ng sitwasyon sa buhay natin, ano ba Word of God dito, Lord? Gabayan mo nga ako, yun ang gagawin ko. Yun ang kaloob ng pagkakaalam ng pagkakilala. Binigyan tayo ng karunungan at kaalaman, makaintindi. Maintindihan natin kung ano ang dapat gawin sa bawat sitwasyon. Yung mga Word of God, lahat ng bagay na ituro na. Lahat ng bagay na discuss na. Wala nang dapat ituro sa atin. Paulit-ulit na lang eh. Paikot-ikot na lang tayo sa ilang. So, ang sagot dun eh, ikaw ba'y handa na talaga? Ikaw ba'y handa na talaga sa lahat ng bagay? Hindi natin nga alam eh. Ang kailangan paghandaan mo kasi, baka mamaya dumating yung araw ng kamatayan. Yun ang delikado eh. Haharap ka sa Diyos eh. Sabi sa Hebrews 9 eh. At kung paano itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom. So pag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos eh, huhukuman tayo. Tapos pagpapahingahin muna ang lahat ng namatay eh. Tapos sa last judgment pa tayo aayusin ng Diyos. Tsaka pa magkakaroon ng hatulan. Pero once namatay ka, huhukuman ka na. Ikaw ba'y maghihintay para dun sa last judgment o ikaw ay dadalhin sa impyerno dahil sa ayon sa mabuti mong ginawa, ayon sa masama mong ginawa. So lahat ng pag-aaral na itururo ng Diyos sa atin, ibinigay na kay Brother Manny. Walang kulang. Nang kunin ng Diyos si Brother Manny, walang kulang. Lahat ng dekreto, lahat ng kalooban ni Cristo na ipasa kay Brother Manny, nagawang dekreto. Naihanda. Kasi hindi gagawin ng Diyos na hindi maihanda itong iglesyang ito. Kaya nung kunin si Brother Manny, nagsimula na ngayong ayusin at linisin. Hawak na yung kalaykay, inayos niyang mabuti yung kanyang magsasaka ang Diyos eh. Tayo yung bukid eh. Inaayos niyang mabuti. So, dadatnan ba tayo ng Diyos na sumasampalataya o hindi sumasampalataya? Tayo magdidesisyon yun eh. Ang mga pastor, katulad ko, ang trabaho ko, mangaral, magturo, magpaalala, manalangin, magpakita ng halimbawa ng pagsunod, magpakabanal-banal, kayo magdidesisyon eh. Yun ang mabigat eh, kayo magdidesisyon eh. Kaya ano yung desisyon mo? Itong retreat natin, pagtulong-tulungan natin na maargila natin yung nandun. Kasi gusto ko magbautismo sa tubig, yung tunay na bautismo sa tubig. Yung talagang tunay na committed. Kasi pag nagpabautismo ka sa tubig, magiging bago nila lang ka talaga eh. Handa ka na ba talagang sundin lahat ng dekreto? Magpakabanal-banal. Sabi ko sa mga anak ko, nung i-baptize kayo sa tubig, ako dapat i-baptize kasi ako nag-baptize sa inyo. Hindi ko naman kayo tinanong o mananong, ngayon na yung panahon. Sino sa inyo yung talagang mananampalataya? Kasi lahat ng anak ko, nung i-baptize siya, maliliit eh. Anong malay niya sa pananampalataya? Ako lang ang nag-baptize dyan. Kaya checkin nyo sarili nyo eh. Baka mamaya, nung i-baptize kayo, bata kayo maliit. Kasi ngayon, kailangan magkaroon ng tunay na pagbabautismo sa tubig. Ihahanda tayong lahat eh. Kasi yung dekreto ng tipan ng igapot handog, palagay ko wala nang akal dito, lahat may tipan na eh. Pumupunta ako doon sa bautismo sa tubig. Tsaka check-checkin natin eh. Kailangan i-bautismo ka sa tubig, nagiging bahagi ka ng katawan eh. Inililibing ka eh. Yung datihan mo pagkatao, wala na. Pag-angat mo, bago ka nila lang eh. So yung dating pagkatao mo, wala na. Yung bautismo sa Espiritu Santo, lahat naman siguro tayo dito na-baptize sa Spirit. Kahit nga hindi ka i-baptize sa kamay eh. Yung mga anak natin, hindi ko naman din yan kung saan nagsalita yan eh. Yung mga anak mo, di ba? Kung saan nagsalita din yan, di ba? Si Molet, hindi ko naman pinatungan ng kamay yan kung saan nagsalita. So mayroong mga ganong case eh. So sa tingin ko, wala na eh. Sa pagsunod naman sa Word of God, sa tingin ko lahat nagsusumikap eh. Minsan lang talaga, nagkukulang. Pero at least sumusunod. Kahit nalilate kayo, okay na sa akin, it's better late than never. Kesa doon sa wala eh. Pero i-maintain natin yung talagang pagsunod. Yung tunay na respeto. Hindi yun, darating tayo, ikaw na yung mag-closing prayer.
So, gawin natin talagang yung maayos na. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, yung magpakalinis talaga tayo. Magpakabanal-banal. Yung banal, magpapakabanal-banal. Sabi sa Revelation 22. 22:11, 12. Ang ligo ay magpapakaligo-ligo pa at ang marumi ay magpapakarumi-rumi pa at ang matuwid, magpapakamatuwid pa at ang banal, magpapakabanal-banal pa. So, banal na tayo eh. Nung tawagin tayo ng Diyos, nilinis lahat ng kasalanan. Nilimot lahat ng kasalanan bago kang nilalang. So, banal ka na. May trabaho yung banal. Nang magpakabanal-banal, ibig sabihin, huwag mamamantsahan ng kasalanan. Kung mamantsahan man ng kasalanan, lilinisin ng paa. Maghugasan tayo ng tubig sa paa. Kasi nakatuntun tayo sa earth eh. Eh, makasalanan tong earth na to. So, hindi pwedeng hindi tayo maaalikabukan eh. Hindi pwedeng hindi. Kaya lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Lagi tayong nagko-confess ng kasalanan para spiritually prepared tayo. Mamatay man tayo, lagi ka nakakahingi. Kahit nga sa tingin mo, wala kang kasalanan eh. Kasi meron sa isa sa amin dito, nagsabi, hindi daw siya nagkakasala eh. Si Brother Ross, sabi niya, ako hindi nagkasala isang araw eh. Hindi ako nagsasalita. Pwede ba yun? Eh sabi ng Diyos, sinungaling. Ang nagsasabing hindi siya nagkasala. Sabi niya, kung ako hindi nagkasala ngayon, bukas pwedeng hindi. Nagkakasala tayo lagi. Magsalita ka nga lang eh, magkakasala ka eh. Sa isip lang eh, magkakasala ka eh. Kaya sinasabi ng Diyos, walang mabuti o banal na hindi nagkakasala. So ang gagawin natin lagi, i-prepare natin ang sarili. Sundin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos, just in case may kasalanan ka o wala, magpo-confess ka lagi. Hihingi ka lang naman ng tawad sa Diyos eh. Sabi sa Psalm eh. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, aksipin natin ang kasalanan, patatawarin niya tayo, sabi sa 1 John 1:8. So yun lang mga kapatid. Amen.